Tayo lahat tumayo at magbigay galang tayo sa salita ng Diyos sa umagang ito. Aking babasahin ang ating teksto mula sa aklat ng unang Korinto, 1 hanggang 23 at babasahin ko to sa wikang Tagalog. Sundan niyo po ako sa inyong mga Biblia. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan usapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi nyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin nyo kaya, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay paltandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ang iba, ako'y kay Apolos, hindi ba't palatandaan yan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Sino ba si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ang bawat isa sa aming ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga kung hindi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang at ang bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Ayon sa kagandahan loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman na nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa inilagay na, walang iba kung hindi si Jesucristo. May nagtatayo na gumagamit ng pinto, pilak o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang tinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Hindi ba niyo alam na kayo templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Huwag dayain nino man ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y matalino ayon sa sanlibutan ito, aminin niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Gaya ng nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Gayon din, batid ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan, kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Para sa inyo ang lahat ng ito, si Pablo, si Apolos at si Pedro, ang sanlibutan ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap, lahat ng ito ay para sa inyo at kayo'y para kay Kristo, at si Kristo naman para sa Diyos. Ito ang kapahayagan ng salita ng Diyos. Tayo po'y makakaupo na. Kanina nung ako'y nakaharap dito, kukunti pang ating bilang, nagulat ako pagtalikod ko, bigla tayong dumami. Uso na naman ang mga holy. Holy, 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 huli ng huli ng huli. Sa ating pagsisimula ng ating pagbubulay-bulay ng teksto sa umagang ito,
nais ko munang ipahayag paalala sa ating lahat na ang bawat isa sa atin ay tunay na bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kayong lahat ay bahagi ng Iglesia ng Diyos. Kayong lahat ay bahagi ng iglesyang ito. Gusto kong ulit-ulitin na hindi natin pwedeng ihiwalay ang ating mga sarili sa iglesia ng Panginoon. Walang mananampalataya na nakahiwalay sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung nais ninyong mabuhay outside sa buhay ng iglesia, hindi kayo tunay na mananampalataya. Naintindihan po ba natin? Naunawaan po ba nating mabuti? Kaya naman, ang mga liham na ating pinag-aaral every Sunday, ang mga bagay na ating naririnig, ay tungkol sa ating lahat bilang mga anak ng Diyos, bilang isang iglesia. Tayo pumaparito sa iglesyang ito para patuloy na ipaalala sa atin ng Diyos na kayo'y bahagi ng katawan. Na ang ibig sabihin ay hindi kayo taga-sanlibutan. Every Sunday na hindi kayo dumadalo sa gawain ng iglesia ng Diyos, ibig sabihin lamang niyan, mas nais nyo ang buhay nyo sa labas ng katawan ng Diyos. Ibig sabihin lamang niyan, mas nais nyo, mas ninanasan nyo ang buhay sa sanlibutan. Mas gusto nyo ang paraan ng sanlibutan. Mas prepare nyo ang buhay sa labas kaysa sa loob ng iglesia. Mga kapatid, every Sunday tayo pinapatay ng Diyos kapag tayo dumadalo. Pinapaalala sa atin na tayong lahat ay patay na sa ating kasalanan, tayo binuhay para sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung may natitira pa rito na ganoon ang kaisipan, kayo patuloy na humingi ng habag sa Diyos. Sapagkat hindi uubra yung mga bagay na inyong ginagawa. Huwag niyong ipagwalang bahala ang pagdalo sa iglesia. Kung sa inyong palagay, walang pakialam ang iglesia sa inyo, hindi nyo na kailangan dumalo sa iglesia. Manatili kayo sa inyong tahanan. Pero kung kayo bahagi ng iglesia, dapat ang buhay nyo nakakawing sa iglesia. Kaya napakahirap maintindihan ang bagay tungkol sa mga espiritual. Kaya naman, sinabi ko ang mga bagay na yan, sapagkat lahat sa atin, ang isipan, kahit sa mga oras na ito, nakakita ko ang takbo ng inyong mga mata, ay tungkol sa takbo ng sanlibutan, sa mga material na bagay. Tayong lahat ay narito para sa espiritual na bagay. Sa espiritual na pagpapala ng Diyos, sapagkat ang mga anak ng Diyos ay para sa kanyang kaharian, hindi para sa sanlibutang ito. Kaya wag niyong asahan na kayo darating dito para sabihin na bless ako ng Panginoon, umayos ang takbo ng buhay ko. Hindi naaayos ang takbo ng buhay niyo sa mundong ito, mga kapatid. Kahit anong pagpapagal, hindi niyo makukuha ang katagumpayan sa mundong ito. Sapagkat katulad ng pangako ng Diyos, ang tanging katagumpayan ay sa Kanya lamang. Kaya sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, sa ating pag-aaral ng Kanyang mga salita, unawain natin na napakahalaga ang ating pananampalataya at ito yung mga bagay na espiritual. Huwag niyong gawing swerte ang salita ng Diyos. Makasimba nga, bakit para swertehin ako? Wala pong kaugnayan yan dyan. Kaya mga kapatid, gusto kong maintindihan natin sa umagang ito sa ating pagbubulay-bulay na salita ng Diyos. Ilagay natin ang ating isipan at ituon natin sa Kanyang mga salita.
Tayo saglit manalangin. Panginoon, sa umagang ito, patuloy po kami nagpapakumbaba sa inyong harapan. Tunay nga po, Panginoon, bigyan mo kami ng pagnanasa na nasain ang iyong kabanalan, nasain ang iyong katwiran sa pamamagitan ng pagpapala ng iyong mga salita. Alisin mo ang aming isipan sa takbo ng sanlibutan, sapagkat naririto po kami upang pagpalain mo ng mga espiritual na bagay sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo po kami na mapokus ang aming mga paningin, ang aming mga puso, sa katotohanan ng salita na ihahayag mo po sa amin sa umagang ito. Patuloy mo kami pagpalain sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bawal ang matulog sa umagang ito. Tayo po ay nasa ikatlong kabanata ng aklat ng Korinto at ngayong umaga ay ating pag-uusapan ang tungkol sa napakagandang topic. Ang pinakapaborito nating kanta sa Psalter Hymnals, The Church One Foundation. Amen po ba? Alam niyo ba yung kantang yan? Hindi ko na sinabi kayo kumanta. Sinabi ko lang kung alam ninyo ang kantang yan. Sinabi ko lang alam nyo, kinanta na kaagad. So, nasa katatayong kabanata ng aklat ng... By the way, bago ako magpatuloy, mamaya pagkatapos ng sermon, ay meron tayong profession of faith na isasagawa. Kaya po, ay tapos niyan ay meron tayong lunch celebration sa mga nag-birthday. At mamaya may extended version pa, meron pang merienda. At pag uwi nyo mamayang hapon, galing sa iglesyang ito, kayong lahat ay tulala. Dahil gugulatin kayo ng matitinding pagkain. Pero bago natin pag-usapan yan, naway magulat muna tayo sa salita ng Diyos. Kung ating titingnan at kung ating lilimiin yung mga talatang ating binasa kanina, Paul addressed the Corinthian church as an unspiritual person. Ganoon niya sila inaddress sa pagsisimula ng Kabanata 3. Sabi, but I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infants in Christ. I fed you with milk, not solid food, for you were not ready for it. And even now you are not yet ready, for you are still of the flesh. For while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh, and behaving only in a human way? For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not being merely human? Kung ating babalikan sa pagsisimula ng liham ni Apostol Pablo sa unang-unang kabanata, kanyang inaddress ang iglesia sa Corinto bilang mga banal. Mga banal na tinawag ng Diyos. Kapag sinabi nating mga banal, mga taong iniligtas ng Diyos. Pero sa pagsisimula ng chapter 3, kanya silang inaddress bilang mga non-spiritual people. Ibig sabihin, the people of the flesh. Mga makasanlibutan. Pupwede pala ng isang Kristiyano ay mag-asta bilang mga makasanlibutan. Tandaan natin, ang kinakausap dito ay mga mananampalataya. Ang kinakausap dito ay bahagi ng iglesia ng Diyos. Pero Paul addressed them as people of the flesh.
At kung atin pang bibigyan ng mas malalim na pangunawa kung ano yung sinasabi ni Paul bilang mga people of the flesh, they are infants in Christ. Ibig sabihin, ang mga mananampalatayang ito ay hindi lumalago. Panay bonjing. Kapag sermon, tulog ng tulog. Walang pagnanasa sa salita ng Diyos. Nagsimula tayo bilang sanggol. Pero sabi ni Paul, hindi kayo dapat manatiling mga sanggol. Kung kayo'y makaasta, patunay na hindi kayo lumalago. Hindi nyo maabot ang mga malalalim na bagay ng Panginoon na maririnig nyo lamang every time na tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. The whole chapter 2, diniscuss sa atin ni Paul at tungkol sa cross. Tungkol sa power of the cross. Tungkol sa mabuting balita. At kung titingnan natin, lahat yon ay naunawaan nila. Naunawaan din nating lahat. Paano tayo naligtas? Ano ang value ng cross sa buhay natin? Ano ang binayaran ni Kristo sa krus? Ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo? Pero mga kapatid, hanggang doon na lang. Kapag sinasabing spiritual milk, kapag sinasabi natin kayo doon lamang nakatuon sa gatas, kayo mga sanggol, ibig sabihin, hindi na kayo lumugo mula sa pagkain na yon. Palaging gatas lamang ang alam nyong kainin. Hindi kayo ready sa mga bagay patungkol sa Diyos. At makikita yan sa inyong mga asta. Hanggang ngayon, ano? Nag-aaway-away kayo. Nag-iinggitan kayo. At iyan ay habit o iyan ang attitude ng mga taong hindi lumalago. Mga kapatid, the difference between spiritual milk and spiritual solid food is one of degree, not kind. Hindi yan magkaiba. Pareho yan. Kaya nga lang may level. Ibig sabihin, hindi umaangat ang level ninyo. Nananatili kayo doon sa baba. Sabi nga ni John Chrysostom, their inability to receive solid food was not by nature, but by choice. So they were without excuse. Totoo yan. At naiintindihan natin ngayon, ang inyong paglago ay hindi dahil kay walang naiintindihan. Ang inyong paglago ay hindi dahil mahina kayong umintindi. Ang inyong paglago, ang hindi nyo paglago, ay pinipili ninyo. Yun ang gusto ninyo. Huwag lumago. Bakit? Paano natin sasabihin gusto mong lumago? Hindi mo nga mapaglaanan ng oras ang salita ng Diyos. Paano kang lalago? Ang mga lingkod ng Diyos ay naghahanda ng mga bagay na ipakakain sa kanyang iglesia every Sunday. But ano ba ang ginagawa natin? Darating tayo rito para magpa-check ng attendance. Masakit, pero totoo. Darating tayo rito na parang hindi tayo handa. Masakit, para totoo. Pero yun ang totoo. Darating tayo rito para pagpalain ng Diyos. Pero hindi yun ang nilalaman ng ating puso't isipan. Darating tayo dahil baka ma-DA na tayo. Baka gitil na ang mga elders sa atin. Lahat tayo naririto, bata, matanda, naririto tayo para pagpalain ang salita ng Diyos. Kaya nga palagi kong sinasabi, ang mga bata hindi dinadala rito para lang bigyan natin ng gawain para hindi sila manggulo. Dapat ang mga magulang ng bata naka-ready na ang bata kaya dadalhin dito ay para matuto.
para katulad niya ay pagpalain din ng salita ng Diyos. Nakakalungkot kapag tinitingnan mo kung paano umasta ang bata sa ating paligid, sa totoo, sa espiritual na buhay, ganyan din kayo. Naintindihan niyo po ba? Ganyan din tayo. Hindi tayo lumalago sapagkat ayaw nating nasaing lumago. Nakontento na lamang tayo sa gatas. Ayaw natin ng karne. Kapag ang isang bagay ay hindi lumalago, ibig sabihin, malapit na siyang mamatay. At mga kapatid, gusto ko lang ipaalala, ang isang panuntunan ng isang mananampalataya, kailangan lumalago siya sa kanyang pananampalataya. At ang paglagong yan ay hindi natin makukuha sa pagdagdag ng ating edad o sa pagtaba ng ating bilbil. Ang paglagong yan, ang Diyos ang nagkakaloob. Sabi ng verses 5 to 11, "What then is Apollos? What is Paul? Servant through whom you believe, as the Lord assigned to each. I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. He who plants and he who waters are one, and each will receive his wages according to his labor. For we are God's fellow workers. You are God's field, God's building, according to the grace of God given to me, like a skilled master builder. Master builder, I laid a foundation, and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it, for no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ." Ang mga taga-Korinto, ang problema, nananatili sila mga baby, nananatili sila mga infant, ayaw nilang lumago. Ang kanilang gustong paglago ay gusto nilang ma-identify sila doon sa malalago na. Naintindihan po natin? Ang kanilang definition ng paglago, hindi sila lumalago individually, pero yung mga malalagong tao, katulad ni Paul, ni Apollo, gusto nila ma-identify sila roon. I-associate yung sarili nila roon para sabihin sila rin ay malago. Pero hindi nila kayang ikubli ang katotohanan. Sapagkat mismo sa kanilang mga pag-uugali, sa kanilang mga asta, nalalaman na hindi sila lumalago. Hindi natin makukuha ang paglago sa pamamagitan ng pagtuon natin sa mga tinitingala nating mga guro, mga leader ng iglesia. Hindi namin kayo kayang palaguin. Kaya namin kayong patulugin, pero hindi namin kayo kayang palaguin. The church growth and health comes from God. Katulad ng sabi ni Paul, a farmer credited the growth of his crop only to the Lord. Ang magsasaka kapag nagtanim, alagaan niya man yan, hindi niya kontrolado kung ito ay mabubuhay o mamamatay. Hindi niya kontrolado kung ito'y lalago o mananatiling walang paglago. Sapagkat sinasabi ni Paul, ang lahat tayo ay instrumento lang, ang nagpapalago ay walang iba kung hindi ang Diyos. Asaan natin makukuha ang paglago? Hindi ba sa salita ng Diyos? Isang ang amen dyan. Lumalabas na naman pagkaunid ako, amen na naman ako ng amen dito. Ayaw nyo mag-respond. Hindi po ba? Makukuha lang natin ang paglago sa salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng Banal na Espiritu,
ipauunawa sa atin at ilalagay sa atin ang salita. Bibigyan tayo ng pagnanasa kung tunay natin itong ninanasa. At iyon ang daan ng paglago. Ituon natin sa Diyos. Bigay natin sa Kanya ang kakayahan na palaguin tayo. At gawin natin ang ating parte. Sa ating Sunday School, paganda ng paganda, Sunday School natin. Alam ko lahat ng kayo gusto nyo umattend. Hindi ba? Di ba? Amen. Oh, amen na amen. Ayan. Kaya lang ang problema, hindi natin kayang dumalo sa oras. Useless. Okay, nandoon, ninanasa ng ating puso na matuto ng salita. Na every time na naririto tayo, natutuwa tayo makinig at na-engage natin yung ating isipan sa mga itinuturo ng salita ng Diyos. Pero nananaig ang laman. Di ba? Mananalangin na lang ako, Lord, patawarin mo ko. Sorry. Sa isang linggo, itatry ko. Pagdating sunod na linggo, sorry, uli. Ngayon, wala na. Wala na eh. Sawa na sa kaso, sorry. Kumbaga, ano tawag doon? Kumalyo na. May kalyo na. Namanhid na. Ang Diyos ang nagpapalago. At tayo pinalalago sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Tayo pinalalago sa pamamagitan ng ating pagsasama-sama. Lagi mo sinasabi, without the church, wala pong paglago. Ang ating paglago sa ating buhay, spiritual, una, material, pangalawa, physical, pangalawa, nagsisimula yan sa church. Naintindihan po natin? Sapagkat dito natin nakukuha ang pagpapala ng Diyos. Dito nanggagaling ang kalakasan natin para harapin natin ang lahat ng challenge ng sanglibutan. Saan? Sa kanyang mga salita. At saan mo marinig ang kanyang mga salita? Sa Facebook ba? Hindi. Sa church. Malamang lahat, sinabi ni Paul, lahat tayo binayaan ng kaloob bilang isang iglesia. Kaya lamang, yung mga apostol, yung mga pastor, ay binigyan ng Diyos ng mas ibang kaalaman. Pero hindi nangangahulugan na wala tayong kaloob. Meron lamang kaloob para sa Kanya na maaaring mas ibang level kaysa sa iyo. Pero lahat tayo ay binigyan ng kaloob. Katulad ni Paul, ni Apollo, ni Pedro, bilang mga apostol, binigyan sila ng mas mataas na kaloob kaysa sa pangkaraniwang miyembro ng iglesia. Pero ang sinasabi ni Paul, hindi nangangahulugan na meron kaming kakaibang kaloob, ibig sabihin nakasalalay ang church sa amin. Yun ang ibig sabihin. Hindi po, mas gifted yung kaloob namin, mas kakaiba kaysa sa inyo, mas mataas ng konti sa inyo, hindi nangangahulugan na ang paglago ninyo espiritual, ang paglagyo ng iglesia ay nakaangkla sa amin. Ganon kasi tayo umasta. Kaya nga sabi, the church one and only foundation is Christ. Kaya ano yung kanyang ginawang halimbawa? Yung building analogy. Di ba? Sabi ni Paul, ako ang master builder. Ako ang nag-establish ng pundasyon. Pero pagkatapos ko, may ibang gagawa doon sa ginawa ko. Hindi ko naman tatapusin eh. Di ba? Ang trabaho ng mga apostol, nung sila narito, kaya sila tinawag ng Diyos para establish ang church. Sapagkat hindi naman sila mabubuhay forever. Kailangan ma-establish ang church sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo through the apostle. They establish the church. Pagkatapos, yung susunod na generation,
will build on what they establish. Pero mga kapatid, ang sinasabi ni Paul, hindi po yan magkaiba. Kaya sa inyo na sabi sa mga taga-Korinto, kayo na baka ang kala ninyo, matapos naming itayo, bahala na kayo kung ano gusto ninyo, nagkakamali kayo. Iisa lamang ang pundasyon. Ang Iglesia ng Panginoon, isa lang ang pundasyon. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi ko sinasabi yung effort ninyo ay hindi kasing pareho ng effort namin. Pero ang sinasabi lang ni Paul, ang kanila ay yung pundasyon and the rest ay kayo. Pero lahat ng yan ay nakapundasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat mag-ingat. No one can lay a foundation for the church other than Christ. Pero in the course of church history, nakita natin na naiba. Tama po ba? Nakita natin, meron nga pangalan, Iglesia ni Cristo. Pero si Manalo ang pundasyon. Di ba? Tama po ba? Merong sinasabing ang Catholic Church, pero ang Papa ang pundasyon. Merong mga self-appointed prophet na nakakulong na ngayon. The appointed Son of God, na ibinil niya yung kanyang church through marketing tactics sa kanyang pamamaraan. Yun ang pundasyon ng iglesia. Kaya dapat sa mga lingkod ng Diyos at sa iglesia, sinasabi at pinapaalala ni Paul na dapat tayong maging maingat. O mga mata, pumupungay na. 11:26 pa lang. Dapat tayong maging maingat sa pagbubuo ng church. Sapagkat isa lamang ang pundasyon ng church, si Kristo. Kaya nga sa atin, di ba? Gusto ng tao ngayon ang church lumago. Ginagawa niyang lahat para ang church ay lumago. At ang paglago, hindi naman spiritual na paglago. Ang paglago, gusto instant. Gusto 1 million kaagad. Di ba? Gusto madami kaagad. Gusto mega church kaagad. Pero ang tanong, kay Kristo ba nakaangkla yan? Ang tanong din, kayo ba nagpapalago? Di ba? Di ba nagpapalago ang Diyos? Kahit kidnapin mo yan, kahit kidnapin mo yan tao at dali mo sa church, tutukan mo ng baril, ligo-ligo aatin yan, hindi lalago yan. Hindi lalago yan sa takot. Dahil ang Diyos ang nagpapalago. Noon nga kaming, ito ikukwento ko na naman para akong stereong paulit-ulit. Nung aming in-apply ang church growth sa Ternate noong panahon ng ako'y nandoon, sabi ko sa mga member ko, kailangan kada linggo meron kayong dalang bagong mananampalataya dito. Alam nyo ginawa? Nagpautang. Pinautang. Halika. Sama sa church. O, taglinggo. Lagi niyang kasama. O, pastor, dalawa. O nga, no. Noong mga pangatlo, pang-apat, after 1 month yata, hindi na natin. Bakit hindi natin? Pastor, ayaw kong bayaran na utang niya sa akin. Kaya pala natin gawa ng may utang. Nagpabotismo pa yon, ha? Pero doon natin nakikita, kung ating paraan ng pagtatayo ay nakaangkla sa mga leader ng church, sa programa ng church, hindi yun tunay na paglago. Bakit? Sapagkat ang nagpapalago ay Diyos. Sabi ni Paul. Kahit ako'y tinitingala ng mga taong yan, sinasabi ko sa kanila, sa mga taga-Korinto, hindi ako nagkukos ng inyong paglago. Kung kayo ay titingin sa akin, kahit ganong kagaling ako magturo, hindi kayo lalago. Magiging fans ko lang kayo. Pero hindi kayo lalago. Ang nagpapalago ay ang Panginoong
Hesukristo. Sabi po ng verses 12 to 17, "Now, if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire. And the fire will test what sort of work each one has done. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. If anyone's work is burned up, he will suffer loss, through he himself will be saved, but only as through fire. Do you not know that you are God's temple, and the God's Spirit dwells in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, and you are that temple." Mga kapatid, ang bawat isang mananampalataya, pinag-aaral natin palagi, ay hindi pwedeng lumapit sa Diyos kung wala sa Kanya ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Masusunog siya. Naintindihan po natin? Ang isang taong puno ng kasalanan ay hindi makakalapit sa banal na Diyos sapagkat hindi niya kayang tumindig sa presensya ng Diyos. Masusunog siya. Given tayong mga mananampalataya, kung ang ating ginagawa sa iglesia, kung ating paraan ng ating paglilingkod sa Diyos ay ginagawa natin not according to Christ's command, it will not survive. Sapagkat malinaw sinasabi rito, lahat ay padadaanin saan? Sa apoy. Sa apoy. Lahat padadaanin sa apoy. Lahat ng ating ginagawa, mga kapatid, maunawaan, malalaman kung totoo o hindi, sapagkat ang gagawin ng Diyos, lahat yan ay dadaan sa apoy. Nakita po natin, itong mga taga-Korinto, mga gifted people, sabi sa atin, nung dinescribe siya ni Paul nung una, siya ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat itong church na to, punong-puno ng kaloob. Gifted lahat na halos. Gifted sila sa pananalita. Gifted sila sa karunungan. Matatalino. Nakaka-bless. Pinagpala ng gusto ng Diyos ang iglesyang ito. Pero, alam natin na yung kanilang pagbabahabahagi ay nagpapatunay na sila ay mga carnal Christian. Ang tinutukoy dito ni Paul, ang iglesia sa Corinto hindi katulad ng iglesia sa Galacia. Ang iglesia sa Corinto ay tama ang doktrina. Amen po ba? Dinaanan natin ang iglesia sa Galacia, alam natin ang problema roon na dala ng malituro. Pero iba tong Korinto. Sila ay blessed. Ang mga magagandang kaloob, meron ang iglesyang ito. Kumpleto sila. Kaya lang, ang problema, ang kanilang paglilingkod ay makalaman. Dapat tingnan natin ang sarili natin kung paano tayo naglilingkod. Tandaan natin, lahat yan dadaan sa apoy. Hindi natin, ibig sabihin, hindi tayo makakawala, hindi tayo makakaiwas sa judgment ng Diyos kahit yung ating mga ginagawa nating mga mananampalataya. Sapagkat lahat ng ating ginagawa, although we are saved, sabi, lahat yan ay tetestingin sa pamamagitan ng apoy. Binibigay ni Paul sa atin kung ano ang wisdom ng Diyos. Ano sabi niya? Lahat may nagtatayo ng ng gold, ng mga precious stones, mga material na hindi nasusunog.
Amen po ba? Mga material na ginagawa sa pagtatayo, ginagamit sa pagtatayo, na tumatagal. Paano tayo naglilingkod? Ang tanong. Baka dayame. Baka kahoy. Hindi tatagal sa sunog. Panggato nga sa sunog yun lalo mag-aalab ang apoy. Hindi tatagal. Kaya nga ang tanong, paano ba tayo naglilingkod? Alam nyo, ang paglilingkod ay hindi madadaan sa ating mga kaloob na pera. Hindi madadaan sa mga kaloob na ating pagsisipag. O baka naman sinabi kong pagsisipag, okay lang pala maging tamad. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pero mga kapatid, ang sabi nga ni Paul, hindi nyo yan may tatago. Kung anong motibo ng iyong puso, lalabas yan sapagkat lahat yan ay dadaan sa apoy. Kung ginagawa mo lang yan para sa iyong sarili, hindi yan magsusurvive. Dapat ang paglilingkod natin ay ginagawa natin para kay Kristo. At doon lang natin masisiguro na iyan ay magsusurvive. Love and service, born of humble reliance on God's otherworldly wisdom, should be the governing conduct in the church. Diba, palagi natin sinasabi, ano ang pinakamahalaga sa church? Paano tayo nagbibuild dito ng magagandang bagay, ng mga bagay na ayon kay Kristo? When we love one another, when we serve one another, at dito niya lang yan magagawa sa church. Doon nagsisimula. Dito tinuturuan tayong magmahal. Dito tinuturuan tayong maglingkod. Hindi sa church. Hindi sa building. Hindi sa pangalan ng ating CRCC. Kundi kung paano tayo naglilingkod at lumalago sa relasyon sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Kahit hindi mo gusto yan. Kahit gaspang na gaspang ka sa ugali niyan. Pero pag naandito, matututo mo siyang mahalin sapagkat yun ang iniutos ng Panginoong Jesucristo. Ganun tayo naglilingkod. Yun ang wisdom ng Diyos. Sa ating pagtatapos, sabi ng verse 18 to 23, let no one deceive himself. If anyone among you think that he is wise in this age, let him become a fool, that he may become wise. For the wisdom of this world is, eto na naman, folly with God. For it is written, He catches the wise in their craftiness, and again, the Lord knows that He knows the thoughts of the wise, and they are the futile. Scripture greatly prizes the true wisdom that comes from God, so let no one boast in men. For all things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas or the word of life or death or the present or the future, all are yours. And you are Christ, and Christ is God. Mga kapatid, ang wisdom na nagmumula sa Diyos ay tunay na maunawaan natin na kabaliktaran ng sanlibutan ito. Diba? Sabi, ang gospel nating tinanggap na ano yung sa Tagalog yung poli, Risa? Tagalog? Foolish? Kamangmangan? Ano? Walang silbi. Yan. Alam niya meaning ng poli. So, ang ibig sabihin, di ba, na ang ating pinanampalataya ng mabuting balita na dahilan kung paano tayo naligtas ay kamangmangan lang sa mundong ito. Pero doon tayo naligtas. Na kung saan sa ating pananampalataya, ang bagay na simple, ang bagay na pangkaraniwan, ang siyang
nagpataob doon sa mga espesyal. Ang siyang humiya doon sa malalakas. Iyon ang wisdom ng Diyos. Kaya naman, sa ating pagtatapos, true wisdom finds truth and origin in the fear of the Lord, and it must be prized above silver and gold. This authentic wisdom comes through humble reliance on God and His Word, through belief that His way is always the right way. Palagi nating tatandaan, tayo nasa Panginoon. We belong to God. Pag-aari tayo ng Panginoong Jesucristo. Pag-aari tayo ng Diyos dahil sa ating Panginoong Jesucristo na siyang ulo ng ating iglesia. Dapat palagi tayong pakumbaba sa Diyos sapagkat yun ang true wisdom. Kinalulugdan ng Diyos ang mga mababa. Amen po ba? Kinalulugdan ng Diyos ang mga mahihina. Hindi natin kailangan magmataas sapagkat wala naman tayong pagmamalaki sa Diyos. At kapag ganoon ang ating kaisipan, yon ang gusto ng Diyos. Sapagkat kapag ganoon ang ating kaisipan, ganoon ang prinsipyo natin sa buhay, patuloy tayong papakumbaba at magre-rely sa ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi tayo magmamalaki. Ang tawag nga ni Paul dyan, di ba? Hidden wisdom of God. Hiwaga. Sapagkat hindi maintindihan ng iba. Spiritual people can understand, but natural people cannot understand. Di ba? Kaya mapalad tayong lahat dahil naunawaan natin ito. The false wisdom of the world is grounded in the self-reliant pursuit of power and authority by worldly means. Mga kapatid, sa isang iglesia, hindi lamang yung false doctrine ang sumisira. Even the good doctrine ay hindi panuntunan para sabihin nating patuloy na malakas ang isang iglesia. Naintindihan po natin? Baka pinagmamalaki na, oy, reform kami, alam namin ang daan ng kaligtasan. Kakamali po tayo. Lahat tayo umaasa lamang sa biyaya ng Diyos. At kapag na-neglect natin yon, tayo nagmataas, kahit anong talino natin, kahit anong ganda ng ipinopost natin sa Facebook, kahit anong galing natin sa doctrine, napawang tama ang lahat ng ating natutunan, baliwala yan kung nasa iyo ang wisdom ng mundo ng pagmamataas. Ano ba ang desire ng bawat isa sa mga taga-Korinto? Gusto nila authority. Paano nila makukuha yung authority? Sa pamamagitan ng i-associate nila yung sarili nila sa mga may authority. Ganon ang kanilang desire. To seek glory, to seek authority, prominence, and value. Not to serve other image bearers, but to lord ourselves over them and even to replace God. Yun ang pinakamalupit na ginagawa. Natural sa isang tao na magpalaging gusto na mas mataas siya. Natural sa tao na palaging nasain na sabihing ma-recognize man lahat yung kanyang ginagawa. Ma-acknowledge yung mga ginagawa ko. Natural sa tao yan, di ba? Na magnasa ng kapangyarihan. Kasi ganoon naman tayo, dinesign ng Diyos di ba? Para maging tagapanguna. Para siyang maging tagapangalaga ng lahat ng bagay na kanyang nilikha. Pero, ang kasalanan, ang nag-iba ng lahat ng yan. Yung ating paghahangad ng authority ay hindi para paglingkuran ng ating kapwa. Nakatulad ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo, kung gusto mo maging leader, kailangan servant ka. Ano gusto natin sa authority? Gusto natin tayo mataas. Gusto natin paglilingkuran tayo. Gusto natin papalakpakan tayo. Yun ang gusto nating authority. Gusto natin pupurihin yung ating pangunguna na tayo'y magaling.
Mga kapatid, yon ay pagmamataas sa harapan ng Diyos. Wag po nating nasain ang mga bagay na yan sapagkat yan ay karunungan ng sanlibutan. Yun ang sinasabi ni Paul. At kapag nanaig sa atin ang karunungan ng sanlibutan, ang anumang iglesia at mga taga-CCRC, kapag nanguna sa atin ang wisdom ng world, hindi tayo tatayo. Mahahati din tayo. Sa Korinto, nagsisimula na silang mahati dahil yun ang kanilang panuntunan. We do not need to search for authority, for glory, or for prominence in ungodly ways because we have what we want already. Sabi nga po ng 2 Timothy 2:12, we are co-heirs with Christ and thus we will reign with Him. Sa ating kalalagayan ngayon, tayo ay nasa sa ilalim ng autoridad ni Jesus Christ. Pero sabi ni Paul sa 2 Timothy 2:12, pagdating ng araw, dahil tayo mga tagapagmana rin katulad ng ating Panginoong Kristo, sabi, tayo maghaharing kasama niya. Mga kapatid, ibabalik tayo bilang mga mananampalataya sa paghahari na kung saan yun ang dinisenyo ng Diyos sa atin. Kaya nga lang, hindi sa ngayon. Hindi sa ngayon. Sapagkat punong-puno pa rin ng kasalanan ang ating mga puso. Hindi ito makararangal sa Diyos. Kaya pagdating ng araw, in Christ, sa ating inaharap, we will be co-heirs with Christ and thus we will reign with Him. Nawa ang katotohanan ng salita ng Diyos ay natanggap po natin sa umagang ito. Hindi tayo naririto para magmataas. Tayong lahat ay binigyan ng Diyos ng wisdom. Sabi nung isang linggo, we have the mind of Christ. Tama po ba? At ang wisdom na yan, nawa ay magpalago sa atin. Hindi po madaling lumago, maraming hadlang, mahirap, pero manahan tayo sa pangako ng Diyos. Sa pangako ni Kristo. Sapagkat ang pananahan sa pangako ay pananampalataya. Kaya tayo nananampalataya, naniniwala tayo sa pangako ng Diyos. Amen po ba? Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. At nawa, dalangin ko po, Panginoon, na tunay nga po na ito'y ipinatanggap mo sa iyong mga anak. Magsilbing kalakasan po namin, magsilbing karunungan namin, ang karunungan ninyo, na makita po namin ang mga bagay ayon kung paano po ito nakikita. Tulungan po kami na patuloy na manatili sa aming mga pananampalataya. Kung wala po kayo, Panginoon, ligaw na po kami. Dahil mas nananaig sa amin ang gawa ng aming laman. Mas nananaig sa amin ang gawa ng sanlibutan. Na siyang patuloy na pumupukaw sa aming mga pagnanasa. Amin Diyos, kami po'y tinawag mo. At sabi na yung mga salita, yung Espiritu ay namumuhay sa amin. Kami po ang iyong templo. Tunay nga na dapat makita sa amin ang kabanalan. Tunay nga na dapat makita sa amin ang iyong katwiran. Patuloy po namin pamuhay ang kabanal at katwiran ng aming Panginoon. Hindi po namin magagawa ito kung wala po ang iyong tulong. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.